kwento ko ngayon ay bahala na kayo kung magugustuhan ninyo. Pero sige lang, at least may ipopost kami. Sana mag-subscribe kayo para naman siyempre pag kumita kami, kikita rin kayo dahil ipamimigay rin naman namin eh. Okay? Okay, salamat. Hanggang sa huling hininga. Tag-ulan. Siyempre, ako ang sumulat, DMK. Sa pag-ibig, hindi mo kailangang hanapin. Kusa lang ito darating sa iyo. May pag-ibig kung minsan, at kapag tumagal, ay nawawala na lamang ng paunti-unti. At may pag-ibig din na naiwanan ng panahon. O maga silang binawian ng buhay upang may pagpatuloy nilang naudlot na pagmamahalan at kaligayahan. Ang kanilang kaluluwa ay pumasok sa katakuhan. Ala, nakakatakot to. Ng mga buhay na tao upang ipagpatuloy ang kanilang romansa sa ibang personas. Wow, maganda ito ah. Sa simbahan ng San Isidro, araw ng Sabado, araw ng kasal ni Roger at Los. Wow, kasalan. Maraming tao ang dumalo at halos buong bayan hinihintay ng mga tao ang brides. Panay ang tingin ni Roger sa kanyang relo. Lampas na ng 2 oras, hindi pa rin dumarating si Luz, ang magiging asawa niya. Salit na magalit si Roger dahil hindi natuloy ang kanilang kasal. Lo, di pala natuloy, sayang naman. Noong araw ding yun, sayang, masayahan pa rin naman ang kanyang kilos sa hindi pagsipot ng kanyang pagiging asawa sa simbahan. Bakit kaya? Masaya pa, hindi sumipot yung magiging asawa niya. Ang kwento ito ay hindi pangkaraniwan. Nagkataon din yung kung minsan ng bride, tama bang pagkabigkas kung bride, ay hindi sumisipot sa araw ng kanilang kasal. Kung ang pag-ibig ay dinapasihan, hindi importante ang kasal. Oh, siya nga, katwiran nila ay kapirasong pati lamang ito. So, tapos na tayo dito. Ito na ang buod ng kwenta. Seryoso na ako. Makinig kayo. 10 taon ang nakaraan sa bahay ng mag-ina na maliit nilang bayan ng San Isidro. Kilala si Roger sa kanilang lugar dahil pala kaibigan at matulungan sa kapwa. Ang kanyang putihing ina na si Rosa ay mapagkawang gawa rin kaya mahal na mahal siya ng mga taga-roon sa kanila. Isang gabi, tag-ulan ang panahon. Anak, 30 anyos ka na, wala ka pa bang napupusuan? Isang malambing na tanong ni Rosa na ina ni Roger. Sabik na kasi makaapo. Ang inay naman, bata pa ako, yung edad niyan. Pag-ipon mo na ako para sa aming kinabukasan ng maging asawa ko at mga anak, tugon ni Roger sa ina. Kailan pa anak? Malapit na ako ni Lord. Gusto ko sana makita ko ang aking apo. Kiit ng ina. Hayaan mo inay, kapag may napusuan ako,
Dadali ko kaagad dito sa bahay at ipakilala ko sa iyo. Inyo. Niyakap ni Rosa. Si Roger na masayang masaya dahil umasa siyang matutupad ang inaasam-asam niyang magkaroon ng apo. Lumipas ang 3 buwan, may inuwi si Roger na babae sa kanila. Inay, si Luz po. Nakangiting pinakilala ni Roger sa ina si Luz. Ha? Anak? Siya na ba yun? Tuwang-tuwang matanda kay Luz. Upo inay, siya na nga ang babaeng pakakasalan ko. Mabilis na tugon ni Roger. Nag-amin si Luz kay Rosa at iniyakap siya nito. Ulitin ko, medyo mali pagkapikas. Okay. Nag-amin si Luz kay Rosa at niyakap siya nito. Luz, kay ganda mong dalaga, sambit ni Rosa sa kanya. Hindi naman po, sagot ni Luz kay Rosa na parang nahiya pa. Lumipas ang maraming araw, si Rosa ay humina. May taning na palang buhay, sanhi ng diabetes. Malungkot. Namatay. Namatay si Rosa sa akalang magkatuluyan. Okay, ulitin ko, take 2. Namatay si Rosa sa akalang magkatuluyan ang dalawa. Ang totoo, drama lamang ni Roger at Luz para mapagbigyan ng ina. Alam ni Roger na hindi na magtagal ang buhay ng kanyang ina sa daming komplikasyon nito sa puso at sa kidneys, kaya ang lahat ng kagustuhan ng ina ay inaayunan na lamang. Ilang araw na nailibing si Rosa. Laging malungkot si Roger kaya naisipan ni Luz na pumisan muna siya sa bahay ni Roger. Ang trabaho ni Luz sa club ay nasa Maynila, kaya lang paminsan-minsan kung umuwi sa bahay si Roger, 3 araw lang sa isang linggo. Patuloy ang paggulong ng mundo at sa pagkataong ito, may nabuong tunay na pag-ibig sa personalidad ng parehong lalaki. Isang hapon ay may dumating na isang lalaki galing sa Saudi Arabia or galing ng Saudi Arabia. Nag-blow out ang bagong dating. Alam ng mga kapitbahay at Roger na ang bagong lipat sa pamilyang Catalan ay may anak na binatang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Isang binatang matipuno ang katawan at magandang lalaki. Ang pangalan ay Basti. Nung gabing iyon sa bahay ng kapatid ni Basti, nagkakilala ang dalawa. Si Basti ay 23 years old lamang, walang girlfriend mula na noon kaya wala na siyang karanasan at walang napupusuan. 4 ang nakasama ni Basti at Roger nung gabing iyon. Dahil may mga asawa sila na naghintay na una na umuwi, naiwanan si Roger. Hindi sanay sa alak si Roger kaya madaling malasing. Lasing din si Basti, ngunit kaya pa niyang alalayan ang bagong kaibigan na si Roger. Hindi makalayo ang kanilang bahay kaya natin ni Basti si Roger pa uwing naglakad. Habang pasuray-suray sila sa kalsada, biglang kumulog at pagkatapos ay kumidlat, bumagsak ang napakalakas na ulan at kasabay ang malakas na hangin. Ilang minutong lumipas, nakarating sila ng bahay at agad hinagilap ni Basti ang switch ng ilaw samantalang si Roger ay gumapang at tumiga sa sopa na nakadapa. Patuloy ang bagsik ng panahon sa labas, nagkaroon ng malakas na sinag ng ilaw. Isang sasakyan ang dumating, lulan si Luz. Sa hindi inaasang pagkataon, napahanga si Basti sa kaganda ni Luz at sa ganda ng katawan. Si Luz ay waitress sa tinatambayan ni Roger sa Makati, isang club ang kanyang tinatrabawan. Nung gabing umuwi si Luz sa bahay ni Roger, medyo nakainom din si Luz. Nakainuman niya ang isang kano sa isang restaurant pagkatapos ng kanyang trabaho.
Napatid siya sa bahay ni Roger. Mang Roger, may babae pong bumaba sa kotse. Sino? Si Los? Hek. Papasukin mo. Haha, okay po. Hindi na kailangan papasukin pa ni Basti ang babae. May sarili itong susi. Si Roger at si Los ay may magkaibigan lang noon. Si Roger at Los ay magkaibigan lang noon. Ngunit ngayon ay magkalibin. Pinangatawanan na nila bilang mag-asawa. Napagtanto din nila na gawing totoo sa dramang ginawa nila noong buhay pa si Rosa. Nagpakilala si Basti kay Los na magkapitbahay sila ni Roger. Nagtinginan ang dalawa ng magkamayan. Love at first sight ni Basti si Los. Medyo tumagilid si Roger sa pagkadapa niya sa sopa. Nabungaran niya agad si Los na nakatingin sa kanya. Suminyas na lamang si Roger na akyat sila sa itaas. Ngunit sa halip na bumangon si Roger, pumikit uli ang kanyang mga mata at bumalik sa pagkatulog. Umakyat si Los sa itaas mag-isa. Habang paakyat ay sinundan ni Basti nang nakatingin sa kanya. Makurap-kurap pa si Basti dahil nakainom din. Pahakbang na sana si Basti, biglang bumangon si Roger. Si Los ay tuloy-tuloy lang sa itaas. Bumangon si Roger at pumasok sa iba pang banyo. Hindi pa nakapasok sa banyo si Roger, sumuka ito. Agarang umakyat si Basti sa itaas upang ipaalam niya kay Los ang nangyari kay Roger. Nagulat na lamang si Basti sa nasaksihan niya sa itaas. Si Los ay hubot-hubad na nakahiga sa kama. Tumagal ng 1 minuto si Basti sa kwarto ni Los. Ang inosenteng maliit na kobra ay takot pasukin ang butas na madamo. Umaaligid lamang siya sa siwang at tinahawi ang makapal na damong nakaharang. Nang pasukin na niya, medyo natakot pa ang kobra at rasulong siya, lumabas pa ang dila at lumapad ang palikpik hanggang sa bumuga ang laway. Bumaba si Basti, nadatnan niya si Roger na nakahandusay sa tabi ng inidoro. Inalaya ni Basti sa itaas sa banyo ni Roger pagkatapos niyang upara ng t-shirt at pantalon dahil nalagyan lahat ng kanyang suka. May nabuti na lamang na paigain ulit si Roger ni Basti sa suka. Pagkatapos may suka ni Roger ang mga alak na nainom niya, medyo nahimasmasan siya at dito niyakap ni Roger si Basti ng mahigpit. Pilit na pumiglas si Basti ngunit natangay na rin ang agos. Nagpakalunod na lamang silang dalawa sa silakbong damdamin ng tao dito sa mundo. Damang-dama ni Roger ang kaligayahang ngayon lang niya ginawa. Si Basti rin ganun din. Unang naranasan nila ito na hindi nila maaaring kalimutan. Kinabukasan, hindi maalis sa isipan ni Basti ang mga nangyari sa kanila kagabi. Nagkakatlabi lalo ng halik sa kanya ni Roger. Alam niya, lasing lang si Roger at siya ay gano'n din. Pero iniisip niya kung pareho silang hindi lasing, gagawin kaya ulit ni Roger sa kanya. Hindi na nakita si Basti at Roger magmula nung gabi na nangyari sa kanila. Nagbakasyon kasi si Basti sa Visayas na ang mga magulang ay taga Cebu. Hanggang nakaalis si Basti muli sa 2 taong kontrata sa dating tinatrabuhang company sa Middle East. Hindi na sila nakita ni Roger. Lumipas ang mga araw, palaisipan pa rin ni Basti ang halik sa kanya ni Roger. Hindi na mali sa kanyang isip. Maraming tanong ang dapat niyang malaman. Kaya isang gabi sa harap ng kanyang computer, nag-search siya tungkol sa men-to-men para alamin ang katugunan ng kanyang mga tanong kung anong mayroon sa magkaparehong gender.
Napadako siya sa adult website sa doon niya nabungaran ang kanyang hinahanap. Dito nalaman niyang lahat kung paano nag-iibigan at nagtatalik pareho ang magkapareho ng gender. 2 taon ang lumipas sa pagtapos ng kontrata ni Basti sa trabaho niya sa Saudi. Nakita ulit si Roger at Basti. Si Basti ay 25 years old lang, samantala si Roger ay 41 years old na at engaged kay Luz. Hindi na bumalik si Basti sa Saudi at nag-business na lamang sa Manila. 7 buwan na malaki si Basti sa Pilipinas. 7 buwan na rin ang relasyon ng dalawa, Roger at Basti. 7 buwan na rin na buntis si Luz, na ang ama ng batang ipinanganak ni Luz ay hindi pa alam kung kay Roger o Basti. Si Roger ay nangako sa ina na mag-asawa para magkaroon din siya ng sariling pamilya. Ngunit may sagabal sa kagustuhan ng ina na magkaroon siya ng apo. Si Roger at Basti ay nag-iibigan at hindi pwedeng magkaroon ng anak. Mahal ni Roger si Luz, pero mas mahal niya si Basti. Sa isang silid ng hotel ay, "I love you," bungad ni Roger kay Basti. "I love you too," ang tugon naman ni Basti. Muling naulit na naman ang kaligayahan ng dalawang nilalang sa lupa. Damang-dama nilang init ng kanilang katawan. Basti, sana'y huwag kang magbabago. Mahal na mahal kita. Ikaw lamang at walang iba. Paano si Luz, Pops? Sa iyo may gusto si Luz. Alam kong mahal ka niya. Alam kong nagmamahalan din kayo. Walang problema sa akin. Lalaki ka pa rin para hanapin mo ang babae sa buhay mo. Sa ngayon, Pops, naramdaman kong ikaw ang iniibig ko at hindi si Luz. Oo nga, mahal ko siya pero ikaw ang iniibig kong tunay. Salamat sa pag-ibig niyan. Salamat sa... Oh, Basti. At muling sinipsip nang bubuyog ang nektar ng isang mabangong bulaklak na namukadkad. Dumating ang tamang panahon, buntis si Luz at kailan papakasalan siya ni Roger. Nagpaalam si Roger kay Basti at sumang-ayon naman si Luz na makasal sila ni Roger upang matakpan ang tunay na pagkatao ni Roger na isa siyang gay. Alam ni Luz ang relasyon ni Roger kay Basti noon pa man. Walang problema sa dalaga sapagkat nagmamahalan din sila ni Basti. Araw ng kasal. May tumawag kay Roger sa cellphone niya. May tumawag kay Roger sa cellphone niya. Isang emergency call galing sa ospital. Hindi matutuloy ang kasal nila. Sumakit ang tiyan at isinugod sa ospital. Si Luz ay nanganak nang wala sa tamang buwan. 7 buwan lang nanganak si Luz ng premature baby. Nanganak si Luz ng premature baby. Balikan natin ang simbahan. Tara, sa ospital Basti, nanganak na si Luz. Bisitahin natin. Okay, Pops. Halika na. Excited na akong makita ang baby natin. Halos lipa rin ang kotse ni Roger ang daan. Sabik na sila pareho na may isang sanggol na naghihintay. Pinangalanan nilang Sebastian Rojo noong bininyagan ng bata. Masayang tatlo noong tapong yon. Nag-uusap silang tatlo para sa kinabukasan ng bagong silang. Sino kaya ang tunay na tatay ng sanggol? Sino? Lumipas ang ilang buwan. Nagpakalayo si Luz. Pagkatapos manganak, iniwan kay Basti ang sanggol. Nagpunta sa Japan si Luz at doon nagtrabaho. Si Basti ang tunay na ama ng bata dahil si Roger ay bao. Kung ang tadhana ay siyang may gawa, walang masama kung ang dalawang lalaki ay nagmamahalan. Ngunit walang nagtatagal sa parehong kasarian at ang pag-ibig daw ay walang kasarian at agwat ng edad. Basta't tamang mahalan, walang magagawa ang ibang tao, sariling buhay nila at sariling kagustuhan. Nagmamahalan si Roger at Basti hanggang sa dumating ang panahon na sila'y paghiwalayin ng tadhana. Pinagtapos na noon at ngayon naman ay inilayo sila sa isa't isa. Ganyan lang siguro maglaro ang tadhana.
Nakasakit at namatay si Roger sa edad na 60 sa karamdaman na cancer. 10 taon na si Sebastian Rowe. Walang alam ang anak ni Basti kay Los sa relasyon ng dalawa. Ang alam ni Sebastian Rowe ay angkol niya si Roger. Ang tawag niya ay Tito Jer. Masakit ang iwan ng minamahal. Sa punto ni Roger umiyak si Basti. Iniyakan niya ang mga nakaraan. Ang buhay nga naman kapag iniwanan mo na maraming taong masasaktan. Nakatayo sa tabi ng punto si Basti na umiyak pa rin. Hindi maramdaman na umuulan na pala. Nakakilala si Roger at Basti na umuulan noon. Nakahiwalay ng maulan ang panahon ngayon. Ang pag-ibig ay sadyang nagpapaligay na tao at kung minsan pinaluluha rin. Ang kwentong ito ay lika na may akda lamang, ngunit sa diwa ito ay makatotohanan sapagkat si Roger ay sinaniban ng isang babaeng si Janice. Ang lalaking minahal ni Janice ay si Peter na sumani din sa pagkatao ni Basti. Ulitin ko. Ang kwentong ito ay likha ng may akda lamang, ngunit sa diwa ito'y makatotohanan sapagkat si Roger ay nasaniban ng isang babaeng si Janice kaya naging bakla. Ang lalaking minahal ni Janice ay si Peter na sinaniban din sa pagkatao ni Basti. Lalaki lalaki. Kaya may dahilan ang pag-ibigan ni Roger at Basti sa hindi nila inaasahang mangyari sa kanila. Sadyang ang buhay sa ibabaw ng lupa ay balot ng kasamaan. Si Peter at Janice ay magkasintahan noong panahon pa ng Kastila. Minalas lamang sila dahil maagang binawian pareho ng buhay noong nakaraang digmaan. Maraming taon na ang lumipas upang magpatuloy silang magmamahalan. Ang kanilang kaluluwa ay sumanib sa dalawang nilalang na nabubuhay pa sa mundo. Sa sementeryo kung saan nakaimlay ang walang buhay na si Roger, humiwalay ang kaluluwa ng babaeng nasa katawan ito. Humiwalay na rin ang kaluluwa ng lalaking nasa katawan ni Basti. Nakaramdam ng antok at nahihilo si Basti at pinagpawisan pa bago lisanin ng isang kaluluwang lalaki ang kanyang katawan. Magmula noon nabura na sa isip ni Basti si Roger. Ang dalawang kaluluwang Janice at Peter pumaimbulog sa ulap. Dahil sa matinding pag-ibig nilang mga nag-ibigan noong matagal na, pinatunayan nila na ang pag-ibig ay walang hangganan. Upang magtagpo muli, ginamit lamang ng dalawang kaluluwang yon sa katauhan ni Roger at Basti. Patuloy ang agos ng buhay, lumipas ang ilang buwan at dito magtatapos ang ating kwento. Sa isang mall sa loob ng Jollibee, "Mami, halikan daw kayo ng daddy. Mami, halikan daw kayo ng daddy," wika na isang batang lalaki. "Ha? Bakit? Nagpaalam pang daddy mo sa iyo, anak?" "Ha? Bakit? Nagpaalam pa ang daddy mo sa iyo, anak?" Sagot ng ina. "Iyan na daddy, okay na pala kay mami," masayang sinabi ng anak sa kanyang ama. Tumayo ang dalawa, niyakap ni Basti si Luz at niyakap ni Basti si Luz at buong pusong pagmamahal na hinalikan ang asawa. Si Basti at Luz ay nagkatuluyan hanggang sa huling hiningaraw ang kanilang pagmamahalan. Salamat po, si DMK po ito ulit. Ngayon, sa kwentong ito ay tungkol sa bisexual na si Roger. Yun pala, kaya palang tao naging bakla. Dahil kung minsan sa isip ko lang baka may sumasanib na babae sa isang lalaki. Kaya kung ano yung pusong babae na mayroon yung sumanib sa kanya, ganun din ang maramdaman. Ibang klase kaya naging bakla si Roger at nagustuhan niya.
si Basti. At itong Basti naman ay si Peter pala yun. At ang Janice naman ay siya, yung si Roger. Hanggang sa muli, salamat po. Sana pindutin lamang ang subscribe button at maging subscriber kayo. Salamat. Bye-bye.